umaga po Salamat po sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng panibagong buhay at ngayong umaga pong ito ang live devotion po ay nagmumula po dito sa Door of Faith Church, Shulin, Taiwan. Salamat po sa Panginoon. Hayaan natin na ngayong umagang ito ay sa unang awit natin ay mapapurihan po natin ng Panginoon. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit. Let the first song today be a praise to you. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let a smile of a kind did show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise, God Lord, singing praise, God Lord, singing praise, God Lord, singing praise, God Lord. Minsan pa magsisimula. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let a smile of a kind did show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Minsan pa sa simula. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Yes, Lord. Let a smile of a kind did show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise, God Lord, singing praise, God Lord, singing praise, God Lord, singing praise, God. Isa pa, singing praise the Lord. Singing praise, God Lord, singing praise, God Lord, singing praise, God Lord, singing praise, God Lord. Minsan pa, singing praise, God Lord, 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 singing praise, God Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Salamat sa inyong katapatan sa amin, Panginoon.
na laging bago bawat umaga. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na sa bawat gising namin, Panginoon, binibigyan niyo kami ng pagkakataon na kayo po yung aming unahin. Dalangin namin sa umagang ito na kayo po ang patuloy na manguna. Patuloy po kayong sumama, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Hayaan niyo, Panginoon, na kahit na magkakalayo kami ng distansya, ang iba, Panginoon, ay nanonood sa live devotion na ito, patuloy niyo kaming abutin ng iyong mga salita at patuloy na ito yung hawakan namin, panghawakan namin ngayong umagang ito hanggang sa matapos, Panginoon, ang maghapon na ito. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong lingkod na gagamitin sa umagang ito. Kayo po ang patuloy na magbigay ng mensahe mula dyan sa langit na bayan, Panginoon, ay magsasalita kayo sa Kanya habang siya, Panginoon, ay nagbabahagi ng iyong mga salita. Salamat sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan, madakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We give you all the glory. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa salita ng Diyos na ibabahagi po ni Bro John Paul Sevilla. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Amen. Muli, binigyan tayo ng pribileyo ng Panginoon magamit sa platform na ito upang may bahagi ang kanyang salita. Muli po, ang morning devotion na ito ay nagmumula po sa Dora Page 1 sa pangunguna po ng Dora Teresa Masaredo. Dito naman po sa Dora Page Shulin, sa pangunguna naman po ng aming Pastora Annabel Balduquin. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna sa mandaling dalangin sa Panginoon. Hingin natin yung presensya at pagsama ng Banal na Espiritu upang patuloy natin maunawaan ang mensahe niya sa umagang ito. Pumanalangin tayo, Panginoon. Salamat po sa inyo sa umagang ito. Muli na kami ay lumalapit sa inyo na nagpagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami. Kung nasumpukan po kayo na bayad kasalanan ng karamihan sa amin. Patawarin at tunisin niyo po kami, Lord, sa umagang ito. At patuloy, Panginoon, na kumilos sa inyong Banal na Espiritu. Manayos ang makagalaw sa lugarin ito. Lahat ng mensahe niyo, Panginoon, dalangin namin ay maunawaan namin. At ang mensahe ito ay nagagaling sa inyo. Kaya naman ito ay pinaniniwalaan namin na magkakaroon ng kapangyarihan. Makakapagdulot ito, Panginoon, ng kalakasang pisikal, lalong higit espiritual sa amin. Salamat po, Ama, maging ako na inyong gagamitin. Kulang po ang aking kaalaman, Panginoon, pero naniniwala ako kapag sinamahan ng Banal na Espiritu, kumilos ang Panginoon sa mga oras nito, ang iyong mga salita ay magkakaroon ng kabuluhan, magkakaroon ng kapangyarihan, Panginoon, at matinding pagkadulot sa amin, lalong higit sa aming pananampalataya sa inyo. Pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang natitira pang oras, Panginoon, ng aming pag-aral. Kayo, Panginoon, ang patuloy na kumilos at gumawa. Pinupuri po namin kayo, Ama, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sa umagang ito ay mag-aaralan po natin patungkol po sa pananampalataya. Sa mga panahon na ito ay napakahalaga na meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Dahil lamang ang merong pananampalataya sa Panginoon, dahil yun yung katiyakan natin, anuman yung mangyari sa mundo, anuman yung mangyari sa atin, na kapag meron tayong pananampalataya sa Panginoon, tiyak ang ating kaligtasan. Salamat sa Panginoon. Pag-aaralan po natin ngayon, paano pangalagaan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Inuulit ko po, paano pangalagaan ang ating pananampalataya sa Panginoon? Sapat ba na alam natin na may Panginoon tayo? Alam natin na may Panginoon na tumutulong sa atin? Bilang mananampalataya, paano po natin mapapangalagaan ang ating pananampalataya sa Panginoon? Meron po ako dito tatlong may babahagi sa inyo. Ang una po ay ibigin na taus-puso ang Diyos, Panginoong Isus. Pangalawa, manalangin palagi, araw at gabi. Pangatlo,
manatili sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Dito pag-aralan po natin sa una, sinasabi rito na paano pangalagaan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Una po, ibigin ng taos-puso ang Diyos. Sinasabi po sa aklat po ng Mateo, chapter 22, verse 20, Mateo 22, verse 37 hanggang 38. Kung nasumpungan na po, ganito po ang sinasabi. Mahalin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamalagang utos sa lahat. Sinasabi po sa aklat ng Mateo, mahalin mo ang Panginoon, ibigin mo ang Panginoon. Ngayon, paano nga ba ibigin ng Diyos? Sapat ba na nasabi natin na mayroong Diyos sa mundo? Sapat ba na nagtitiwala tayo sa Panginoon? Na masasabi na ba natin yung pag-ibig natin sa Panginoon? Paano ba ibigin ng Diyos? Sabi rito, ang ibigin ng Diyos ang pinaka-importante, pinakamahalaga na dapat gawin at sundin ng mga mananampalataya. Kaya dito, mga dapat gawin kung paano ibigin ng Diyos. Dito, meron po dito dalawa. Una, sundin ang mga utos ng Panginoon. Sinasabi sa aklat ng 1, chapter 14, verse 15, kung nasumpungan na po, ganito po ang sinasabi. Kung mahal niyo ako, sundin niyo ang mga utos ko. Inulit ko po, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Ganun din naman ang sinasabi sa John chapter 14 verse 21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama, mamahalin ko rin siya at ipapakita ko at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Amen. Kaya napakalaga yung pagmamahal natin sa Panginoon na ibinibigay natin sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Kanyang mga utos at yung pagmamahal natin sa Panginoon, ang Panginoon na mismo ang papakilala sa Kanya. Na kung minsan tinatanong natin, how to seek God? How to seek God? Di ba? Nalilito tayo kung nandiyan ba ang Diyos? Sinasamahan ba tayo ng Diyos? Pero kung nakikita natin na yung pagsunod natin sa Panginoon ay nagagawa natin at yung pagmamahal natin sa Panginoon ay nakikita ng Diyos, ang Panginoon na mismo hahanap sa atin, ang Panginoon na mismo ang magpapakilala sa Kanyang sarili para maunawaan natin. Yung kalooban ng Diyos ay nasusundan natin. Dito po sa pangalawa, sundin ang kalooban ng Diyos at hindi ang sariling kagustuhan. Amen. Na dito, madalas, dito tayo nadadali talaga na kahit mananampalataya na tayo, minsan sinusunod pa natin yung sariling kagustuhan. Kaya sabi rito, sundin ang kalooban ng Diyos at hindi ang sariling kagustuhan. Sa kalat po ng Lucas, chapter 22, verse 42, dito sa tagpong ito na ang Panginoong Hesus ay nasa lupa, ay nasaksiyan niya at nakita niya kung gaano naging masama ang mga tao. Dito makikita natin, sabi rito sa Lucas chapter 22 verse 42, sabi po rito, Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Amen. Na lahat tayo ay may sariling kagustuhan. Pero napakahalaga na yung kalooban ng Panginoon ang mangyari. Amen. Kasi yung kalooban ng Panginoon na kahit anong gawin natin ay tiyak na yun ay mapangyayari. Na kahit anong gawin natin, na pagka minsan ay sisisihin pa natin ng Panginoon. Pero ang kalooban ng Panginoon, kasakitan man yan, kapahamakan man yan, kung kalooban ng Panginoon, kahit anong gawin natin, ayun ay mapangyayari. Kaya salamat po sa Panginoon. Balik po tayo sa pangalawa, paano pangalagaan ang pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa na po tayo, manalangin palagi, araw, gabi. Sinasabi rito sa Efeso, chapter 6, verse 18, kung nakasumpungan na po, ganito po ang sinasabi. At manalangin kayo sa lahat ng oras, sa tulong ng banal na Espiritu. Panalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Amen. At tinuturo sa atin na
palaging manalangin sa lahat ng oras. Na kasi sa pamamagitan ng panalangin, makikita natin yung paano tayo na nakikipag-ugnayan sa Panginoon sa lahat ng oras. Na kahit na minsan aminin natin na hindi natin ito nagagawa sa lahat ng oras. Minsan nakakapagpanalangin na lang tayo kapag meron tayong tagpo na inaharap na parang mahirap, na parang nalilito tayo o kailangan natin ng Panginoon. Pero napakalaga yung pananalangin natin palagi sa Panginoon. Na bago magtrabaho, pagkagising, bago matulog. Napakalaga ng pananalangin. At ganito din naman sinasabi sa unang Thessalonica chapter 5 verse 16 hanggang 18. Sabi po rito, kung nasumpungan na po, lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit anong mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Inulit ko po, lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat. Amen. Sa mga tagpong iyon ay tinitiyak po natin na napapahalagan po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Na palagi tayong galak, palagi tayong nananalangin, at palagi nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit anong mangyari, sabi nga po rito kahit anong mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Na kahit sa mga tagpo na alam natin na napapahamak tayo, pero maitinuturo ang Panginoon sa mga tagpong iyon. Kaya salamat sa Panginoon. Pangatlo po tayo. Sabi po rito, manatili sa Panginoon. Amen. Alam naman po natin na kapag kahiwalay tayo sa Panginoon ay wala po tayo may pagmamalaki. Sinasabi sa aklat na 1, chapter 15, verse 4 hanggang 5. Manatili sa Panginoon. Sinasabi po rito, kung nasumpungan na po, ganito po ang sinasabi. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Na walang bunga ang mananampalataya kung hiwalay sa Panginoon. Na kinakailangan ay manatili tayo sa Panginoon. Na kahit na marunong tayo, kahit na marami tayong kaalaman, tinuturo sa atin ng Panginoon na lahat ng bagay ay ilapit natin sa Panginoon. Hindi natin kayang pagmalaki ang ating sarili. Na lahat ng kaalaman natin ay nagagaling lamang sa Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, kaya natin nagagawa, kaya tayo mayroon ng mga ganong tagpo. Sa 5, sabi po rito, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Amen. Napakalinaw po na salita ng Panginoon na kapag kahiwalay tayo sa Panginoon ay wala tayong magagawa. Amen. Salamat sa Panginoon at patuloy po tayo. Sa tatlong iyon ay nakita natin na kung paano pangalagaan ating pananampalataya sa Panginoon. At dito naman po sa susunod ay bakit mahalaga ang pananampalataya natin sa Panginoon. Ginagawa lang ba natin to para makita sa atin na mabuti tayo? Ginagawa lang ba natin to dahil may kailangan tayo sa Panginoon? Ginagawa lang ba natin to dahil ito yung uso? Bakit mahalaga ang pananampalataya natin sa Panginoon? Buksan natin sa aklat po ng Hebreo chapter 10 verse 35 hanggang 39. Kung nasumpungan na po, sabi po rito, kaya huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang pinangako niya. 37. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang at darating na siya, hindi na siya magtatagal. At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. 39.
Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Amen. Na napakalinaw na kabilang po tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Kaya salamat sa Panginoon, sa Hebrew 10:35 ay nakikita natin yung kung bakit mahalaga ang pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil meron po tayong malaking gantimpala at sinasabi rin po rito na masusunod natin ang kalooban ng Diyos, mabubuhay muli dahil ituturing tayo matuwid ng Diyos at higit sa lahat ay tayo ay liligtas ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ganun din naman sa aklat na Roma, chapter 5. Roma, chapter 5, verse 1. Ganito sabi rito. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Panginoon. Amen. Dahil sa ating pananampalataya, may pag-asa tayo makikibahagi sa kadakilaan ng Panginoon. Sa darating na araw, ang Panginoon ay hindi na magtatagal, ay babalik na rin. Hindi natin tiyak, pero sa darating. Napakalaga sa atin na yung pananampalataya natin ay laging laan sa Panginoon. Na anumang oras darating ang Panginoon, makikita natin na kung papaano yung pinangako ng Panginoon sa atin ay masusumpungan natin na hindi ligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Kaya salamat sa Panginoon, anuman ang kahinatnan ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoon, ay makikita din natin dito na kung ang pananampalataya natin ay mahalaga sa Panginoong Hesus, ano naman ang kahinatnan ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoon? Na mabuti rin po bilang mananampalataya ay alam din po natin yung consequence na kapag hindi po tayo sumampalataya sa Panginoon. Ano po ba yung kalalagayan natin? Ay maliligtas din po ba tayo kapag dumating ang Panginoon? Kasi sinabi naman ng Panginoon, lahat tayo mahal ng Diyos. Ano ba yung kahinatnan ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoon? Dito makikita po natin sa 2 Tesalonica chapter 1, verse 7 hanggang 10. Nasumpungan na po. Ganda po ang sinasabi. 2 Tesalonica, chapter 1, verse 7 hanggang 10. Kahit ngayong panahim ng kumikilos ang kasamaan ng tao, mananatiling 2 Tesalonica, chapter 1. Ito pala. Sorry, 7. 7 hanggang 10. Inulit ko po sa kalat po na 2 Tesalonica, chapter 1, verse 7 hanggang 10. At kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahinga kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Jesus galing sa langit, kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. Sa ito, darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. 9. Parurusahan sila ng walang hanggang pag-iirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. 10. Mangyayari ito sa araw ng pagbabalik niya at papupurihin at pararangalan siya ng mga pinabanal niya na walang iba kundi ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kabilang kayo rito dahil sumasampalataya kayo sa Panginoon. Sumasampalataya kayo sa ipinahayag namin sa inyo. Amen. Inuulit ko po na yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon ay makakaranas po sila ng kaparusahan ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon. Amen. Gaano po kaya kahirap yun na yung parusa na walang hanggan, paghihirap at pagkawalay sa Panginoong Hesus.
At tayo naman dito na bilang sumasampalataya sa Panginoon ay kabilang po tayo na magpupuri sa Panginoon pagdating niya dito sa mundo. Na sinasabi rito na sa araw ng pagbabalik niya at papupurihin at pararangalan siya ng mga pinabanal niya na walang iba kundi ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Na kung iba, yung kapag dating ng Panginoon, yung iba na hindi sumasampalataya, ay makakaranas sila ng parusang walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon. At yung mga mananampalataya naman ay pararangalan ng Panginoon. At sinasabi rito na lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya ay diligtas ng Panginoon. At dito na po ay makakaranas sila ng ikalawang kamatayan sa aklat po ng Pahayag chapter 21 verse 8. Ganito po ang sinasabi, 21 verse 8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Na yung mga tugpong ito ay huwag na po nating nasahin na maranasan natin bago tayo sumampalataya sa Panginoon. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, napakalaga na sumampalataya na tayo sa Panginoon. Sa panguling una po, sa aklat po ng Efeso. Efeso chapter 2 verse 16. Efeso chapter 2 verse 6 hanggang 10. Conclusion ko na po ito. Efeso chapter 2 verse 6 hanggang 10. Kung nasumpungan na po, ganito po ang sinasabi. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya. Kabutihan ay binigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sino man. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noong pa'y tinalaganan ng Diyos na gawin natin. Salamat sa Panginoon. Kaya dito na wala po tayo may pagmamalaki sa Panginoon. Amen. Gawin na lang po natin na manampalataya tayo sa Panginoon at napag-aralan naman natin kung ano yung kahinatnan ng may pananampalataya sa Panginoon, sa walang pananampalataya sa Panginoon, at bakit mahalagang pananampalataya natin sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. At mga kapatid, tandaan po natin na ang pananampalataya sa Panginoon ay napakahalaga. Dahil ito ang paraan kung saan meron tayong kaugnayan sa Diyos. Sapagkat sa biyaya lamang ng Diyos tayo ay naligtas, pinawalang sala at tinuring na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Anytime darating ang Panginoon at alam ng Panginoon kung sino yung mga kukunin niya, mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Kaya hindi na magtatagal ang Panginoon, darating na siya. Kaya napakalaga na panghawakan natin yung nasimulan natin na sumampalataya tayo sa Panginoon. Amen. Naniwala tayo sa Panginoon, nagtiwala tayo sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, yung pananampalataya yun ay panghawakan natin. Sinasabi sa aklat ng Mateo 24 verse 13, ang mananatili hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Salamat sa Panginoon, tayo po ay panalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa umagang ito. Muli sa maiksing oras na pinagkalog niyo po sa amin. Napag-aralan namin yung mga salita na kung paano kahalagaan, kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Ganun din naman kung ano yung kahinatnan ng mga walang pananampalataya sa inyo. At
kung ano ang kalagahan ng pananampalataya sa inyo. Panginoon, hindi namin tiyak kung kailan ang inyong pagdating. Ngunit, samahan niyo po kami, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, na yun na simulan namin pananampalataya sa inyo, ay mapanghawakan namin hanggang sa kayo ay dumating. Nakakaranas kami, Panginoon, minsan ng pag-uusig, paghihirap, kulangan, Panginoon, kalungkutan. Ngunit salamat sa inyong mga salita sa pamamagitan ng iyong mga salitang ito ay pinalalakas niyo po ang aming espiritual, Panginoon. Salamat po, Ama, ang bawat isa sa amin ay naniniwala na darating kayo, Panginoon. At bilang mananampalataya ay kasama kami sa na magbibigay parangal sa inyong pagdating na hindi matatakot katulad ng mga hindi sumasampalataya sa inyo. Na yung mga hindi sumasampalataya sa inyo, Panginoon, ay makakaranas ng mga katakot-takot, Panginoon, na parusa, walang hanggang paghihirap at mapapahiwalay sa inyo. Ngunit kaming mga sumasampalataya ay kabilang kami sa mga magbibigay parangal sa inyo. Sa inyong pagdating ay kami ay magpupuri, magpapasalamat dahil matatapos ng paghihirap namin dito sa mundo at makakapiling na po namin kayo. Salamat sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, yung platform na to, pag-aaral ng salita ng Diyos. Araw-araw ay masumpungan namin palagi inyong biyaya, abag, Panginoon, sa amin. Salamat sa inyo mga biyaya, Panginoon. At tulungan niyo pong bawat isa sa amin na mapatatag at makapanatili sa inyo. Napakahalaga, Panginoon, upang kami ay makapamunga na manatili kami sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Ang buhay namin ito ay alam namin ay maigsi lamang. Ito ay pinagkakatiwala na po namin sa inyo. Kalooban niyo po ang siyang mangyari. Kahit na meron po kaming sariling kagustuhan. Ngunit, salamat sa inyo, Panginoon, na tinutulungan niyo po kami na bawat mangyayari sa amin ay palaging kalooban niyo, Panginoon. Yes, Lord. At salamat sa inyo mga salita na sinasabi niyo, Panginoon, na walang anumang bagay na nangyayari na wala ang iyong kapahintulutan, Panginoon. Salamat sa inyo po, Panginoon. Lahat po ng bagay ay nanggaling sa inyo. Kaya ito ay patuloy namin pinagpapasalamat sa inyo. Muli, pinupuri namin kayo, Ama, pinapasalamatan. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.